Guluaton, Ginoo. So, tinuod yun. Tama siya sa awit mo, nagpakita nga ka na kung tinuod nga contentment is in the presence of God. Mindugta, and let us pray. Kalimumahan, nagdahil kami, nagpapasalamat, kay Tuktanan Musaat. Ikaw niya sa aming kaliwala, ikaw nag-uban ka naman sa tapusan sa panahonan. We are here today, humble ourselves before you, Lord, and ask wisdom. Imulihugan kami, samtang mga paminaw sa imong pulong, ako, isubin ko lamang nimo ng magkasay-say sa mga pamakulang na bahan. Kaming tanan, nimo ang receptive na kami touchable heart, Lord. Nagatimuha na sundod ng pulong. Muna ang pag-ampok, pinagis pangalan ng Jesus. Amen. Okay, mga punta, once again, I love you, sa inyong tanan. So, bad news, no? Sa Pilipinas, kung kaya ay nagtubok na DC Nueva News, nagtubok. Anak ni Kuya Kim, Akinsa. So, hindi naman na siya, no? Hindi lang po ang iyang anak ng tao na nagtubok. Sa edad niya, 19, diba? Tubok ko sa bot, makatuod kung asa ang tambal sa stressful life na inuulan anak and our God, Jesus Christ. Nagul ka sa iya, mawa na yung stressful life, ano, magtubok pa man ka. So, lusod, no? Wala na yung katagbawan na ulit sa Ginoo. Padayon ka maigsuon sa atong emphasis dito ng bulan at about contentment. This morning, let me share with you this in cultivating contentment. Cultivating contentment. Tungkol kaya ang contentment, ato lang i-cultivar para mahimsog na. Kanuna na nakakontento sa iyong kinabuhi. Mahibaro ta, how to cultivate it. Kaya maramang po niyong tanong, no? Kontento ka this week. Pagkasunod na po si Manat, na po ka kontento mo. Abnormal. So, dapat ma-cultivate na ito, no? At kaya maramang tanong ba para ma-healthy. Ma-healthy. So, ito rin, mama na ang itambag ni Apostol Pablo. Ang Timoteo, ang text na ito, na mga dagkog na mga katuyuan nga ng isulatan ni Pablo ang yan ng pastor na si Timoteo. So, sugod ana nga sulat, ang tuwid ni Paul na aware si Timoteo sa mga membro sa simbahan nga nagtudlo og sayo. No, dili maayo nga doktrina ba. So, gitudlo dito, gagalibutan kuno, daotan, so kinahanglan na yung mga tulumanon nga subayon para mailangit. Kusa dito ang mga gidili na pagkaon, gidili pagbinyo. Ano gidrupo, no? Na tumadung na nakaya na gidili pagkaon, na gidili pagbinyo. Na yung grupo, o ni sulat ni Pablo at Timoteo. Then ang sunod, tudlo ko si Pablo sa mga way of worship, no? Taon, anak, simbahan Ginoo. Ay katulong katuyuan sa iyang libro, in 1 Timothy, gitambagan niya si Timoteo untay behavior sa pastor, untay behavior sa alagad sa Ginoo. Mo na ni, tambag na siya nga maging kontento o kung saan niya ma-maintain na ba, no? Ma-cultivate na to ang contentment. Kung tuntun niya na ang Timoteo, effective na sa atong tanan. So muna this morning, mag-share ko o triple G. No? Triple G niya i-share karon. Paliw ko na ko. Ay, tumatong si Pablo kay Timoteo, no? Dahil hindi anto sa nagtudlo si Timoteo. Actually, Kristohano naman, dito na kayang nula, Kristohano na, yung mama, Kristohano na. And then, ang pagtuo na download na ng Timoteo kung naging niyang pastor.
Then, idala kong Pablo, yung mga igantayin siya, amahan sa mga Tiguhanon. Mga itawag nila si Timoteo, son of faith. Ang kasi Timoteo, ano siya? Karoon nga akong i-share para marinig sa una-una, triple G. Pero nung kabantay, nga naalay boxer na itawag triple G. No? Hindi siya, usa ka Kazakhstan boxer. Triple G din niya ngalan na ko. Sino man nila ako i-share na triple G? Ang pangalan na boxer, si Gennady Gennadievich Golovkin. Kazakhstan na yun. Gusto ba sa mo? Gennady G. Sunod, Gennadievich Golovkin. Itawag siya ng boxer triple G. So gusto na akong ngayon naman yun ang boxer, hindi po kalimutan yung mensahe. Kaya matod pa, ang mensahe, Lunes, minumduman pa na. Martes, minumduman pa gamay. Pagka Miyerkules, minumduman tulog na lang. Mula ba yung kita kasimana, iris na ginalatan mo na. Pero makita niyo yung boxer, triple G. Iwanan na ni Pastor. Okay, so this morning, muna ang atong mensahe kung mana siya. Triple G, by being godly. How to cultivate sa atong content, ma-continue ta. Unang-una, by being godly. Ilang sunod, by being grateful. Pasalamat. Then, by being on guard. Pantay ta, kaya nangingawatan sa atong pagkakontintos kinabuhi. Okay, so ito niya anak namon. Unahan ako na yung na by being godly. In verse 6, ningon diya na hinuon, adunay dakong makuha diha sa pagka-Diyos nun, nga inubanan sa katagbawan. Okay. Now, but godliness with contentment is great gain. So, ngayon una-una, nagpahinuman man tas Ginoo, series na ang mensahe, part 1, part 2 no? So, saan natin ito na ito? No? The true contentment is in God's presence. So, man ay pagpahinuman sa Ginoo sa ato nga, tanong kita sa iya kung tinatagong dito sa kinabuhi, naglibro sa kinabuhi, kung saan natin gibatis kinabuhi, at kung dagong sa Ginoo. Nagihimo ni Moises, nagihimo ni Elijah. Basta, every person kita mo sa Biblia, kung magdamot sa Ginoo, na ay kakaibang ginoo sa Ginoo. O, bisay si Jesus, ito natin yung pagkatao. Mato siya sa bukid, nagambot ni buok, gabi. Pagbaba ni Jesus, tanan, encounter, masakitong, ayaw. Diba? Kapantay mo itong naglakaw sa ibang tubig, di ka ito nag-pray ba? Di ka ito nag-inclusive sa amahan. So, amayaw ka ni Jesus, Pastor, kay Jesus nila. Kaya may Ginoo. Pero at nabaon niya po, Ginoo, ang iyang pag-inclusive sa Father. Kada baba ni Jesus sa anak, ka mga milagro ng may tabok. Pero suko pa lang doon kay halos naman karoon ng panahon, kasi na pangita ang tao milagro. I-prove pa ba din mga Ginoo siya nga daan ang klaro ng mga Ginoo. So, yung pa sa Biblia, ang mga tao nga kanunay nagdangog ng milagro, unbeliever. Bantay na ano? Kaya klaro sa Biblia nga, gituaw, so inikita ka Jesus, pag milagro. So, nakita na ang tara nagpaabot ng milagro bago mutuo, unbeliever na. Kita, may milagro o wala, we are believer of Jesus. Ay, painga, ayun, wala patay. That's one demand na sa mga unbeliever. Ang tinuod ng believer of Jesus, may maayo o wala, you are still believer of Jesus. Wala ipadayag ni Jesus nga, ako Ginoo, ako Diyos, humana. Yung nga, pati ka rin, yung Ginoo ka, Jesus, ayun halika. Ginoo. So that's the unbeliever way, yung hantod ka rin, sige pagdiman na. So, okay, so bakit so on? By being godly, ingon si Pablo, para Timoteo, makultibar nimo no ang kanang pagka-kontinto kanunay kung kay dakop na siya o ganan siya. Live godly. No? Magkinabuhing Diyos nun. Kaya kita usahay gusto makontinto sa atong kinabuhi, pero layo ay atong kinabuhi sa gitawag kong godly living. Gusto ka makontinto? Parang bisyo, nasa imo.
Saan na lang kung nakontento nimo nga, mahurot imong kwarta, hindi ka tapos hindi ka makontento niya. You try to live sa gusto sa Diyos. Because a godly living, it is a kanang indicator of demonstration that you are a wise man. Kung wala ka magkinabuhi sa pagka-Diyos nun, gitawag ka ni Jesus o buang-buang. Sakit niyang kamaturan, pero di pa rin mo na it is a very clear man sa Biblia. Ibalo ka makali, makadaot na butang. Kabantay mo, kung saan nagipangbuhat sa DOH, na kanang mato ko dito sa ano ba, kung hindi na nga, mato sa sa sinter, kaya mga yung panagin, lusatan. So galing ko, katubang ko ni atong tungkol nga tao, nga nipurot ang mata, nga niyag-yag ng tinani. Ingon ko, ma'am, Bobby na yung suta sa manigarilyo, ma'am. Si Bobby na, sir. Bobby na supraan naman ako, si supraan na sa DOH. Si ma'am. Pero, tanaw mga tao manigarilyo ay. Baya siguro naman po talagang sasakyanan. Anong tao pa yung pulmo ay natin manigarilyo pa. Naipakita lang maunsa na ang maunsa po itong liver, kung masigiginom. Mga liver sa Rusis. Matong namong naimin ko sa mga sundalo, no? Sa police line. Nalipay to siya kay ang iyang group mga kanang tig patrol, 78 man to. Murag-walo sila. Wa kaabot o 45 edad. Nangamatay sa mura nga sakit. Liver cirrhosis. Ang pito. Ingon siya. Ako, kay kauban sa mga patrol. Mao po niya akong kamatyan. Liver cirrhosis. Nag-celebrate siya pag-edad niya 50. Yan. Sila namatay, while 45 ako nag-50 na ako. Pagka 52 siya, patay. Liver cirrhosis din. Nawara. So, amot, kung gano'n, noong gano'n maging ang tao na nahibalo na sa kamaturan, kunya, lilit, yun, kundangan. You rebel of your policies. Ipadayag mo sa kalibutan that you are fool according to this verse. Ano? Kanang wise and foolish. Right? And Matthew 7:24-27. Si Jesus nagamit o illustration parabol na kanang kitang di ka pwede, hindi ka kasabot. Kanang you first to understand. Kaya gamitan ka niya ani. Ingon si Jesus, ang wise nagabuhat og balay nga ang pundasyon bato. Manayon niya. Pag-abot sa ulos ulan, nagpabiling nagabarog ang balay. Ang buwang-buwang nagahimo og balay diya sa balas. Pag-abot sa ulos ug bahat, huwag nabili. Yan na yung explain. Ang tao na wise nakadungog sa akong gisulti o gituman. And that's what we call being godly. Because that's the meaning of wise. Ang meaning sa wisdom in the Bible is living in godliness. Nagkinabuhi ng Diyos noon. Ano yung meaning sa wisdom sa Biblia? Iba sa kalibutan. Because ang meaning sa kalibutan sa wisdom, applied knowledge. Ano yung meaning sa kalibutan? Sa ito pa, o mingon na ka nga, naibala po kung saan mo yung plano. Hangtod ikabuhat kung may plano, di ka talaga wisdom. Na-inform ka na. Ang tawag ka. Pero mabuhat ay plano, malupat na, you're like the Wright's brother. May nag-invento ulang yung plano. And they are wise. May pa itawag sa wisdom sa kalibutan. Applied knowledge meaning na. Sa Biblia, ang wisdom, kanang nagkinabuhi Diyos nun.
Kung atong hinuon na nato, kung yung tambag ni Pablo ang Timoteo, you can cultivate your contentment. Kung iyong anak, sumaday si Jesus, yan ang di-explain o maayo, nga, baro ka makadaot sa gini mong ihimo, makonsider ka as nagalakaw ang buwang-buwang. No? Nga naman, wala, pinta-inform ka, pero saan man? Hindi mo yun. Diba? So, you consider wise, lawagin mo si Jesus, himuunin mo. That's it, yun. So, you can maintain your contentment sa kinabuhi. So, imong gina-cultivate ang pagkahimo ni mong ganang tawagan ng pagkakontinto sa kinabuhi. Di pa yung sa Ginoo na kung kita mo salong sa iya, musulog sa iya ha, ganahan siya magpaulan sa ato o blessings ba? No? Panalangin mo ba yan sa ato? Yung iblis niya, kano lang ibalik na sa yung Proverbs. Proverbs is a book of principles, no? Ngayon, i-compare niya ang mga wise, mga buwang-buwan, o katong mga unbeliever. Yung basahon na makaamon ko kasi na, hindi ko agad sa Ginoo, na-promote ka lang niya ang nagkinabuhin Diyos noon, o nagasunod ang iyahang mga panalangin. Then, atong ipagamay ang istorya, limit natin sa mga luwas ng mga tao, sa mga son and children of God. So dito sa mga luwas ng mga tao, mga anak sa Ginoo, duha ka klase na. May mga anak sa Ginoo ha, itong mga dilos, may labot na niya. Para rin yung mga luwas na sa mga anak sa Ginoo na tinuod. Kung anak sa Ginoo na tinuod, luwas, pagkita, sa iya man nalulundon ang langit, hindi siya ma-imperno. Wala anak sa Diyos nga ma-imperno. Because heaven is their inheritance. Panulundon nato na, luwas kita. Kung anak sa Ginoo, natuman kong John 1:12. Luwas kita, wala lalis diyan. Sa mga istoryahan garon. Sa mga anak sa Ginoo, duha ka klase na. Blessed and disciplined. Gipanalanginan o gidisiplina. Moro na duha ka klase mga anak sa Dios diri sa kalibutan garon. Gipanalanginan o gidisiplina. Ang pagmatuod niya ang Hebrews chapter 12 verse 5 to 6. Tanawa, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines the one who loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Kita mga anak sa Diyos na natin. Kaya atong gituman ang John 1:12. Wala na debate niya. Because it is very clear na nagatuman anak ng verse. Gideklara sa Biblia that we are God's children. Sa God's children, it's too good. Blessed and disciplined. Asa ka? Are you in the side of a blessed or in discipline? Because we're talking about cultivating contentment. Ang contentment naarana sa mga blessed. Katong mga anak na gi-bless sa Diyos, diyan sila ang contentment na sa ila. Previous, luwas, yes, luwas, no problem. Luwas. Ang pangutana. Are you in blessed side or in discipline? So, dili ka makasinati o kakuntintuhan sa kinabuhi tungod kay malagi na ilalong ka sa disiplina sa Diyos. Dili gusto ang Diyos nga dili ka mausap. Dili palandaan ginabunal, ginalakusta. Nung ginalakusta kay dahil maglangit. So, dili pala kung gold ka, naman yung mga dilig gold na sana sa gold mo. So, gamit na tayo ng Bluetooth. Ha? Kung saan mo pagkuhan sa impure gold, 24 carats, kung tagulan man na siya o natawa ka na ng mga hugaw-hugaw sa gold, di pa niyo na makuha o bait-bait na.
Kukuha ni mo na yung Bluetooth. Mga nag-iingon ni Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, nga ang pagtuko, pagkasulayin ang kalayo, sulayin ang gay ng gold nga mahanawaran, ang tanawaran. Ang gold, yun, ang Diyos nga mahanawaran, ang gay, sulayin ang gay ng kalayo. How much more you are, nga deklara. Luwas na ko. O ako yung problema ng ito kaluwas, Brad. Ang akong problemahan kay, nang wala kong tayo contentment. Maybe you are belong to the disciplined group of children of God. Ay, ikaw mga anak, no? Kung pwede tungod kay ang Ginoo naghatag og kagawasan. Yes, gawas na. So, kanang gawas, ba't ka punong pagyapon na? Pero kung dili ka maangkon nga gawas, dili ka gawas. Because you are unsure. Ang ilhanan sa mga taong gawas na, very, very sure. According to the Word of God. Pag naimadunggan na itong alanganin, bisan siya mismo, bisod na. Alanganin siya. Alanganin, durahan ko yung pulong sa Ginoo, nadawa ko naman alanganin mo. Pero ikaw mismo, alanganin ang buwas kay kinahanglan din magbuhutan, kinahanglan din magbuhat kung maayo. Naparoon ka ni Pablo sa episodo suara. Nabili ka mo na maluwas sa inyo. Dahil hindi na ibagay ako lang i-accept na ito nga we are all saved here. Luwas ng tanan. Dua kabutang na akong share. Are you in a blessed side of the children of God? Or are you in a disciplined side of the children of God? Ikaw rin ang hukuman na itoon. Ako wala ang kabalo ni Ana. Kaya pinhanan ni Ana, hangtod ka rin, hindi ka kontento sa inyong ginagawa. Pinhana na nga, you are in a side of a disciplined children of God. Doon na, nakahintang. Ang Ginoo, kanunay, nasubok na, limo, kung ikaw ilalong dito. Kaya sige, Ginoo, igura mo ka Ginoo, tapos may balik na po sa yan natin gawin. Kung ikaw amahan, subok ka, kanunay. Tingnuso lang, hindi na siya mangawat. Huwag bagay pag-awat, nalipit na ang pagkaon. Sakit kaya na siya amahan, no? Sa kasing-kasing. Tapos diba, di lang tayo, yun. Pagkasunod Allah, kita niyo, maraya kong kinabuhi. Luwas mga na siya. Di akong amahan. Sakitin mo yun. Naparunod lang taka. Sa'yo naman taka po yung langit. Mga yung dagan. Na ako aring ko sa blessed side. Live by being godly. Pili na ato ng pasalamat sa Ginoo, maningkamot ang Diyos nun. Huwag ka maluwas nga ngayon ng Diyos nun. Luwas ka ng daan. Humana. You're being godly because gusto ka tinarin mo yung contentment, yung kalipay, mahimot ang Ginoo sa ato. Managay yung Republic ng Ban, Timoteo. Ginoon, adunay, dakong makuha. Diyan sa pagka-Diyos nun, nga inubalan. So that's enough for our first point ngayon. Ito sa ikaduhang punto na to, by being grateful. Tayo nagbasa, yun din ha, kaya wala kita bisan unsa nga gidala din sa kalibutan o dili kita makadala bisan unsa. And verse 8, apan kun kita adunay makaon o ibiste. Diining mga butana, matagbaw na kita. No? But if we have food and clothing, we will be content with that. Ang uban na mga istorya ni Ana, kung natin pagkaon, mabunan na pagkaon, natin sinina, natin ikainis, ipasalamat na ta. Kundi ito ta. Nga naman, because that needs is our primary needs. Without that need, mga makita. No? Primary tawagan, dili pwede kuha. That's essential eh. Pwede kang walay-balay. Pataas ka mo sa mga balay. Puro na yung balay. Dahil mga walay-balay, pero buhi sila. Diba? Dili pwede. Huwag sinina. Mamatay ka sa ulaw. Ikaw mong gawas ito, patay ka sa ulaw. Amo na, giuban na food and clothing. Kung nakakaniala, pasalamat ka.
Kabudag pagkaon, kabudag sinina, kontento ta. How much more, nga maging kontento ta, nga di patkapihan sa Ginoo, nindot nga balay, nindot nga car, nindot nga motor, nindot nga sinina, nindot nga cellphone. Pagka Domingo, dapat sa iyo ay tawag pasalamat sa Ginoo. Panikat ang tayo, Sabado pa lang. Simba kong sa iyo kung pasalamat sa Ginoo. Nga naman, di lang pagkaon, di lang bisti na ako. Na ako'y nindot na balay, na ako'y cars, na nindot, na ako'y cellphone, na nindot, na ako'y motor, na nindot. Sa iyo ay kung simba ang pangunan ng pastor. Tanawa ka lang, makutinto na mga anay, pagkaon lang kung sinina. How much more nag-iblis ka sa Ginoo, nindot na balay. Nindot na cars, nindot. Mingon ang Ginoo, ibuhong naman ako. Anong late man mo simba? Ay, mahal pa, na natin na. Ako na ni pastor na. Isa yung simba. Pastor na lang, kaya diting na lang. Isa yung ilog sila ni pastor. Kaya ina na. Naunahan ako diting kaya na ba? Ay, manan mo niya. Kinaharap na? Drawn to me and I will drawn to you. Pasabot na ay komisyon na ginawa na. No? So, ang atong Ginoo din mag-kumidyan. Ang iya po tinuod. Kung sa iyo sulti, iya din ang tinuod. So, atong paon. Puro, Lord, bukay ba Domingo, Lord, kasi pahon ako. Kasi pahon ako, Lord. Nagpulis mo man, Lord. Domingo na unta. Kaya nga naman, daghanay ko pagkaon, daghanay ko bisti, daghanay ko... Ano ba nun? Kaya, duhar tayo na. You have food, you have clothes. Dapat ka maging dito. In other words, nakay pagkaon, nakay sinina, pasalamat ka. Pero sa Tuesday, nga mo ganda, i-bless ka sa Ginoo. Pero hindi natin matuman na Ginoo sa Ginoo nga, anong kaalaw ka ba? At isa ka lang. Ipag yun. 3 hours, kuya din. Tapi umuman pas kuat ini. Ini sudah beli mengkuat ini. Domingo ron. Isulit tadi. Panas gila ini. So, ngayon so sa kanaka hadit sa ato. Nga maging kontento, maging mapasalamaton sa mga butang na gihatag sa Ginoo sa ato. Tara ko sa YouTube ba? Kita ko mga billionaires na pastor. Mga millionaires na pastor, naman mga millionaires na pastor. Na most of them Africano. Grabe! Mabilib na ito lagi. Sunod ito sa Kibuloy. Millionaires sa ato. Giyatanaw na ito sila ba? Wala, nasa sila pinaiingat. Hindi sila matagbo. Kung anak mo sila, mga pastor naman. Anak mo ba yun? Hindi mo matagbo. Uy, may natagbo ako. Mga bibili. Dapat mo ba na matagbo mo? Selamat na puro kwarta. Pas politikas pa. Sa say, kaya ka ng tayo, gigamit. Manakuban po. Wala ka na ng tayo, at hindi na po kumamay, anak. Tungkol na sa tayo, nagawas na mas politikas, mag-tayo po, para yan pagkalangin mo. Hindi po kumamay, anak. Kaya na yung mga pas politikas pa, gagamit, anak. Wala ko na po tayo. Mura ko lang, suko sa Ginoo, imo na kung ilisa ko lain, hindi na po na ako. Pero, gipagamit ang mga pas-politikas pa. Naku, marami ko kwarta nga dito. Nagagdato na ngayon kung mabagulong pagod kayo, mangitak nyo ng kanyang kwarta. Na isa ka pastor. Ako pastor niya, ako ba yung istorya pare? Ako pastor niya, kayo nabaptis mo tayo. Niabot mo kaya sa irong na mahalo. Kaya may naiyaw kayo mahalo ng dismil. Tatas ka mo. Ito ipa, dismil. I-text na yun nga, Dong, kada ba nga itong irong kamahalon, ididikit na sa simbahan. Ni ay 5,000 ihatag pastor. Doon sa simbahan. Pastor, kanang ididikit ni irong pastor. Huy, wala ang magdidikit ng iro. Ang ididikit niya mga bata, mga sakinan, mga balay. Dili. Na naging tag-iyaan ni pastor na kung di ka rin madidikit, mangita lang mga pastor magdidikit ani, nag-alam mo siya graduate na 5,000.
Uy, nalisunod! Ano ka mag-iyon nga baptis na yun yung itoy? Dali-air na usap. Dahil sa 5,000. Ano? Dali ka man yung usap. Sinabi mo, may nagtrabaho. Trabaho. Ikaw, trabaho ka na dito. May bulan, 20,000. Ano di ka buto sinuho? Trabaho ka. May bulan, 5,000. Magkampo ka ta. Magkampo ka ta. Pala ito 20,000, ikaw buto sinuho. 5,000. Yak sa iyang po. So, reveal yun, no? Kung desire sa tao. Ngayon sa pamilya, Apelo Hindri ng Hindri. Matthew Hindri is a pastor communicator. Kung sa kadlaw niya, ikawatan sila. Pero itong kawat na limas balay ba? Nagkana niya na, Matyan, biyaan ni balay, yung trangka, pagtungo sa pikas, barangay. Yung balay may tao, kaya namatyan lagi. Mga kawatan, kaya naman na yung mga grinder na lang. Limas, mga refrigerator, sa natong kamahalong gamit, pati ng mga bait, pag-uli nila, sinaw ng balay. Wala na. Dami naman nilang inahan. Pero yung inahan na, yung alahas ko, bladala. Yung ilaw, ay may aming inahan, nakakiyon ng high blood road. Patay yung hinanay naman ba? Tiga taon tayo, nawala may inahan. Niya tuloy sa shop. Abot ako siya, pinda sa iyahang sing-sing, iyahang. Namalik kung mga pagkaon pati naghana kay mga nihapon sila. Di, tulala mga anak. Si Matthew hindi tulala. Kaya nga nagpatakiyon na ilang nanay. Ingon sa kaya nga, magpista na binong dani. Mga ni panahon nga i-apply nato ang 1 Thessalonians 5:8. And everything give thanks for this the will of God. Romans 8:28, all things work together for good. Puratan sila. Pasalamat naman dito. Pag-awamat ang pangangaon, ingon ng ilang inahan. Ganong pasalamat sa Ginoo na ay tulo sa mga importanteng butang. Mga itang pasalamat sa Ginoo. Kung sa manay, una, pasalamat na kay dili kinabuhig nato ang ikaw. Nilod no? Bot po sa bot, ang matya, ang mga refrigerator, mga bike, lima na ba? Kung dyan tayo sa may kaduha, magpasalamat na kay dili kita mo ang kawatan, kita yung kawatan. Tapos, kung yun sa may katulunay, ang ikatuloy nga ni mga pasalamat sa Ginoo, nagikawatan na ta, wata masunog eh. Ito may kalina na masunugan ang magkawatan. Abo ang tanan. Buto na matatang ni Kapila. Natawan lang na anak. Kaya mo ang nag-iikon lagi. And everything net ang pangutana. Makaya wala itong attitude ng anak. Di ka magwala dito, magsigit-sigit ko. Pulit! Malibit ko hay. Nga na atong kasing-kasing, mapaglamatol, katanan. Bisag, pagkaon na, sinina na. How much more na ka ng kutsi na ka ng balay? So dapat kadlaw ka manukot na kapastor, sumunod na simba. Nga naman, magkala ko panlang mo si Panahan. Ano ang tanong? Ibuhong na kahit tanong. So, anak na balo sa Ginoo, kay murdan ko naman. Okay, so that's the second point na to, second G na to, no? At so, na ito yung katulungan G. By being on guard. By being on guard. Verses 9 to 10, ano diya? Uy, nakitaw lang ng kukurta. It's that those who want to get rich fall into temptation and trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from faith and first themselves and really guilt. So, ang giving ni Paul, yung sulat kang Timoteo, na nang rich na yan ingon, automatic na,
Ano na kwarta ba? No? Kwarta gid, kwarta. Gusto sila magdadala ng kwarta. So, buting nun, nga sa feeling pa lang nimo, sa desire pa lang nimo, na maging dato, nanay lit-ag niya. Nakita mo kong pitful. Wala mga lit-ag na alin mong contentment, kuhaon, kaya gusto ka maging rich, no? Maging dato. So, naay usa ka kuan, naay usa ka minister, naningon siya. Ang mga pobre, ang kanunay istoryahon, kwarta. All poors, no? Ano na walay kwarta? Ang gidam-gudam ko kwarta. May istorya na sila mga pobre, puro pobre, kwarta gida, kwarta usap ko, kwarta sa mga kwarta ka. Okay. That's the tawag bilang poor. Puro kwarta ang sa utot, kwarta. Ang mga rich, mga dato, rich, ang ilang istoryahon, things, mga butang. Usahan natin natin, bapong butsi. Usahan natin, helicopter. Usahan natin, mga bangka. Usahan natin, everything. Ang mga dato mga istoryahan. Kung sa istoryahan pobre, kwarta. Puro kwarta. Usahan na kwarta. Kung sa istoryahan dato, things. Sing-sing, ariyo, mga dato. But the wealthy people, kung sa'yo nag-istoryahan, ideas. Ideas. Because ideas, mandakot ang kwarta ang ideas. Tawag sa mga wealthy people, like for example, ikaw usa ka doktor na nagsulat ng mga libro. Ang imong libro na imong medalya na dato ang medalya na award, Life, Purpose Led in Life, Purpose Led in Church, and the mystery of what ano. Pagka sa palingkig, parang ang halin mo. Pilay imong bahay na in every book na kay 17%. Sa gatos na halin sa imong libro, na kay 17%. Kung ma-sold out ng millions of books, and you are wealthy. Wealthy people talk ideas. That's why ang founder sa Facebook, dato ba na siya? Di wealthy. Rich talk about things. Wealthy talks about ideas. Wala siya pagkailangan ng kwarta. Kaya ang kwarta musunod sa mga ideya. Pero ang siya, ang mga dato, nag-desire ka lang ng pagkadato, musunod ang mga grabe ng mga trap, no, kanang pitful, mga litag. Unang-una, tuhod na kayo nag-desire ka nga madato, kung sa'yo kamahagi, palit kong shabu, pag isa ka kilo, sa kalibo ang kunan, mahal kong bilyon, buhaton ko na. Kahit kung mariwana, kahit isa ka kilo mariwana, butangan ako ng kilos na dahon sa payas, kilos ulanan, so ang ako isa kalibo, mabuta po ko, may dini, buhaton ko na. Managat ko, way kuha, at kung gilamita, isa ka buto, hindi na makagas pambut, buhaton ko na. Puro na illegal. Ganun man, sa desire. Maraming yung si Pablo, nga those who want to get rich fall into temptation. The temptation mo itong ingon, not illegal. And a trap and into many foolish and harmful desires that drag people into the ruin. Nga naman, pag illegal, kung madakpan, kung butat ng lamita, walang pumatay ng pamahan. No? Tulog pa ko katuloy, nabutan ng pamahan ng lamita na matay. The ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. So mga igsoon, kini nga trap kung dili ka magbantayan bugtas kita nito.
Hindi na magbantay ka na ang mga desire ituhog na sa atong kasingkas. Makaluluoy. Pero kung ikaw will inform sa Diyos nga imong gituuhan, nga nisaad ng tanan provided na iyanganan, palihog ko. Name of God sa Old Testament, every name, naka-provide siya at kung kinahanglan. Una, Jehovah Nissi, the Lord my banner. Jehovah Rapha, the Lord my shepherd. Jehovah Rapha, the Lord healer. Jehovah Shammah, the Lord is here. Jehovah said, Kino, the Lord our righteousness. Jehovah Jireh, the Lord will supply. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Para maay, kung mag-desire ka kwarta, desire ka madato, desire to know this God. Na-promise niya na, ang katong namimuha nga makaila sa Diyos, tagaag-liwad sa Diyos. Hebrews chapter 11, verse 6. So mga igsoon, dito lahat tanan. Nag-decide ka kinabuhi, kontento nga kinabuhi, wala lahat paagi. Mayroon ka nga, kung na kay kuan, mayroong swinduhan karon tanato by Demel. Nagkagaya mga bayro nun. Yung kang sulbad ali, maswinduhan ko 30 mil, kontento na ko. Pag-abot sa 30 mil, igsoon, kulang pa rin yan. Oo. Abot ko, 30 mil ang sweldo. Ipagyarap ang kubintuan na. Magiging ang sulban ani, mga 50 mil lang ako. Sweldo. Pamutan ang mga tao diyan, mga head of office, tag 70 mil na sila. Kada tubag ang mga kulang. Pag iniingon nga, enough nila binuhugyatan sa play yung brad. 80 mil, enough di pastor, bugan na pa pastor. Salamat kayo po sa imuhi kung musin ba pastor, 80 mil. Ako madunggan. Ako madunggan. Kulang. Kulang. Gusto na lang i-engage mo na sulto. Mga nagtigil, no? Abi ninyo, kung sa'yo makatagbaw sa ato, kana. Kung kana na Ginoo na-inform kita how powerful He is and His will din at ang tanan. Pag kung sa'yo katulang muli mo, dangot diha. Saya dulu at nakulang kwarta mo. Kaya na higdogit ng kwarta. Pero yung siya kakbiri gamay ra pud mo gidiman sa ako. Wa ka magdiman ang rich in peace, rich in righteousness. Kwarta. Marin ni Pablo, the love of money is the root of all evil. Ang atong verse nga palihog ko, keep your lives free from the love of money. Kailangan tagmani, pero ay ginahigmaan. Himua ang kwarta na imong pulipon. Your sleep. Don't beat the money your master. Ikaw may master ka na, ayaw. And be content with what you have. Mga na ito, nakakipagtao, nakakipagtao, okay na, salamat Lord. Pagkapinala Diyo, napakaibalay, napakaipusi. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Napunta, ang kung Ginoo, hindi mag-lundong tato, kung atong gawa kong malipayon, kung atong kinabuhi. Tungkol kay lusutan o contented life. Nindugtan, ang likas ko rin. Halang doon, galay ko na pong mamahan.